Happy 38th Thanksgiving Anniversary mga kapatid sa Jalong Church. At sa lahat po ng ating mga panauhin sa araw na ito, isang magandang araw po sa inyong lahat. Bigyan niyo po ako ng 20 minutes or less upang makasama ko po kayo sa espesyal na araw na ito. Sa totoo lang po ay namimiss ko na kayong lahat. Namimiss ko na po kayong sermonan ng salita ng Diyos. Sa puntong ito ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng karagdagang kaalaman patungkol sa ating tema na Faith Matters, Walk by Faith, Not by Sight, nahango sa 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight, ayon po kay Apostol Pablo. Sa panimula ay linawin po natin ang kahulugan ng phrase na walk by faith, not by sight. Sa maraming kilalang modern English Bible translations, gaya ng New International Version, New Living Translation, The Passion Translation at New Century Version, ang phrase na ito ay katumbas ng mga katagang live by faith or live by believing, not by seeing or not by what we can see. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Ang pananampalataya o faith ay kasalungat ng mga bagay na nakikita. Sa makatuwid, ito ay tumutukoy sa mga espiritual na bagay na hindi nakikita. Subalit, maaaring magbigay ng katibayan o ebidensya na ito'y may katotohanan at hindi guni-guni lamang, gaya ng mga kontrobersyal na ghost flood control project sa kasalukuyan. Ano ba ang espiritual na bagay na ito na may kaugnayan sa pananampalataya natin sa Diyos na dapat nating ikapamuhay? At ano naman ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata na salungat sa pananampalataya at hindi natin prioridad sa pamumuhay bilang isang mananampalataya o Kristiyano? Una sa lahat, ang mga pangunahing pangangailangan ng tao sa kanyang pisikal at panlupang pamumuhay ay ang mga sumusunod: pagkain, inumin, hangin, sikat ng araw, ehersisyo, pahinga, tubig na panligo o panghugas, at siyempre ang matitirhan o tahanan, sapagkat walang isang malusog, malakas at malinis na tao na maaaring mabuhay ng matagal kung wala siyang masisilungan o matitirhan. Common sense, di po ba? Sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay katumbas ng ating espiritual na pagkain at inumin o sariwang gatas, gaya ng nasusulat sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Wika ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. At sa unang Pedro 2, versikulo 2 at 3, gaya ng sanggol na bagong panganak, panabik kayo sa dalisay na gatas espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong nararanasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Sa iba pang anggulo o perspektibo,
kaugnay ng espiritual na pagkain ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa aklat ng Juan 6:35. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos at si Jesus ang siyang espiritual na tinapay ng buhay at inumin upang tayo ay mabuhay bilang mga mananampalataya hanggang sa magpakailanman. Amen. Ano naman kaya ang katumbas ng hangin at sikat ng araw sa espiritual na pakahulugan? Nasusulat sa Lumang Tipan sa Henesis 2:7. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ng tao ang hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang o buhay na kaluluwa. Gayon din ang sinasabi sa Salmo o awit 104, talatang 30. Nalilikha sila kapag binigyan mo, o Diyos, ng hininga at sa ganoong paraan binibigyan niyo ng bagong nilalang ang mundo. At sa bagong tipan, ang hiningang nagbibigay buhay o breath of life ay katumbas ng banal na espiritu na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad o tagasunod upang makapamuhay sila sa pananampalataya o spiritual life. Gaya ng nasusulat sa Juan 20:22. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na espiritu. Yan ang wika ng Panginoong Hesus. Kaya't maliwanag na ang hininga ng ating espiritual na pamumuhay bilang Kristiyano ay ang presensya ng banal na espiritu o Holy Spirit na sumaatin magmula nang tayo'y isilang na muli o na born again. John 3:3 and John 3:5. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Samantala, ang sikat ng araw o liwanag na kailangan natin upang mabuhay ay tumutukoy din sa ating Panginoong Hesus. Ayon sa nasusulat sa aklat ng Juan 1:4. Ang salita o ang berbo ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Sa Juan 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kapahayagan bilang ilaw ng mundo. Ano naman kaya ang katumbas ng ehersisyo at pahinga sa espiritual na pakahulugan? Sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo 4:8, sapagkat kung may mabuting naidudulot ang pagsasanay o ehersisyo sa ating katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan o godliness sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Sa larangan ng ehersisyo o exercise, dalawang bagay ang kinakailangan upang ma-achieve ang wastong pagsasanay. Ito ang breathe in at breathe out, or inhale
exhale. Ang sari-saring klase ng ehersisyo ay pangalawa lamang sa mahalagang konsiderasyon o pamamaraan. Pansinin natin ang gawain ng pananalangin at pagsamba, prayer and worship. Ito ay katumbas ng breathe in at breathe out or inhale or exhale sa ating espiritual na ehersisyo. We inhale by coming humbly to God, confessing our sins, and seeking His forgiveness with the help of the Holy Spirit. As Apostle John the Beloved wrote, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And Apostle Paul adds in Romans 8:26, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. On the other hand, we breathe out by shouting or proclaiming the goodness and majesty of God with all our might. Notice that the process of exhaling, as in physical exercise, is more forceful than inhaling. Ganun ang ibig sabihin ng forceful. Okay, Psalm 47 verse 1 and 2 says, oh, clap your hands, all you people, shout to God with a voice of triumph, for the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth. It is also important to note that after each exercise, the body gets tired or exhausted, that we need to take time to rest. And in the spiritual life, we can only find rest for our soul when we come to Jesus, as He invites us, saying in Matthew 11:28-29, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Jesus said. And when we take time to rest, brothers and sisters, the Lord renews our strength. As it is written, Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Going back to Filipino language, sa panghuli, ano naman ang katumbas ng tubig paligo o panghugas at ang matitirhan o tahanan sa espiritual na pakahulugan para manatili ang ating magandang kalusugan, kalinisan at kaligtasan sa harap ng pabago-bagong panahon. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa Epeso 5, versikulo 25 at 26, inihandog niya o ni Jesus ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo o panghuhugas sa tubig at ng salita ng Diyos. Nauna pa rito ay binanggit ni Jesus na tayo'y nalinis na ng kanyang salita na katulad ng tubig. Juan 15:3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo.
Sa pangwakas na elemento, ang matitirhan o tahanan o bahay na lubhang kailangan upang manatiling malusog, malakas at malinis sa buhay espiritual ay tumutukoy sa iglesia o katawan ng ating Panginoong Hesus. At ang kawalan ng kaugnayan sa katawan ni Kristo ay nangangahulugan ng kawalan ng seguridad o kaligtasan sa harap ng pabago-bagong panahon o spiritual climate change na tumutukoy sa mga hindi inaasahang bagyo o kalamidad sa buhay Kristiyano. Dahil dito ay nabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa unang Korinto 3:9, kami kapwa ninyo manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, farm. Kayo rin ay gusali ng Diyos, building. Dagdag pa niya ang mas detalyadong pagsasalarawan ng iglesia bilang banal na gusali ng Diyos sa aklat ng Efeso 2:20-22. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at ang mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Purihin po ang Diyos sa karagdagang kaalaman at kapahayagan ng kanyang salita. Ngayon ay may ideya na tayo kung paano lumakad o mamuhay sa pananampalataya o sa espiritual na pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Madaydayo kay Apo. Magandang araw po sa ating lahat. At happy 38th Church Anniversary sa Jelom Church. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Fonseca po. God bless you.